Lahat ng magsasaka ay may kinatatakutang peste. May mga daga, may mga ibon, may mga kuhol. Pero sa bukid ng lolo ko, ang peste na kinatatakutan niya ay hindi kumakain ng palay. Kumakain ito ng tao. Taong 1988, panahon ng anihan sa Nueva Ecija, at ipinadala ko roon para tumulong. Para sa isang binatang sanay sa ingay ng Maynila, ang katahimikan ng bukid ay isang uri ng musika. Ang malawak na taniman ng palay na nagmimistulang dagat ng ginto sa ilalim ng araw ay isang tanawing hindi ko malilimutan. Ngunit sa paglubog ng araw, nag-iiba ang lahat. Ang dagat ng ginto ay nagiging karagatan ng dilim. May isang patakaran si Lolo na hindi pwedeng baliin. Bawal lumabas o tumawid sa palayan kapag wala ng araw. Hindi dahil sa ahas o sa mga lubak. May iba siyang dahilan. Isang dahilan na hindi niya sinasabi. Pero mababasa mo sa paraan ng pagsara niya ng mga bintana at sa paglalagay ng isang maliit at luma ng krus sa ibabaw ng pintuan. Isang hapon, inabutan kami ng takip silim sa gitna ng bukid. Pagod na ang lahat. Habang naglalakad kami pauwi sa Pilapil, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Sa di kalayuan, sa gitna ng palayan, may isang anino. Isang anino na mas maitim pa kaysa sa papalubog na gabi. Hindi ito anino ng puno o ng hayop. Ito ay may anyong tao, pero mali. Masyadong matangkad, masyadong payat, at ang mga braso nito ay napakahaba, halos sumayad sa tubig ng palayan. Nakatayo lang ito, hindi gumagalaw. Sinikuko ang isa sa mga kasama naming magsasaka. Nakita rin niya ito. Walang nagsalita. Ang kaninang masayang kwentuhan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Binilisan namin ang aming paglakad. Ang mga mata namin ay nakatutok lang sa daan. Pilit na hindi tinitingnan ang anino sa aming gilid. Pero ramdam ko ito. Ramdam ko ang mga mata nito na nakasunod sa bawat hakbang namin. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ni Lolo. Isang tingin lang sa aming mga mukha at alam na niya. Wala siyang sinabi. Kumuha lang siya ng bunot, sinindihan ito hanggang sa magbaga at inilagay sa isang lata sa labas ng aming pinto. Ang amoy ng nasusunog na bunot ay humalo sa hangin. Nang gabing iyon, nagsimula ang pagkatok. Hindi ito katok sa pinto. Ito ay katok mula sa ilalim ng bahay. Ang bahay namin ay nakataas sa mga haliging kawayan at ang sahig ay gawa rin sa mga liston nito. Mahina lang sa una. Tok, tok. Parang may kumakalabit sa ilalim ng sahig. Pagkatapos, gumapang ang tunog mula sa ilalim ng kusina, papunta sa ilalim ng sala, hanggang sa huminto ito sa ilalim mismo ng kwartong tinutulugan namin. Ang pagkatok ay naging pagkalmot, malakas at desperado, parang isang malaking hayop na sinusubukang umakyat, kumakaskas sa mga haligi. Kasabay nito, umalingasaw ang amoy ng putik at nabubulok na halaman. Lahat kami sa loob ng kwarto ay gising, nakatakip ng kumot, hindi gumagalaw, nagpipigil ng hininga. Ang pinakakakilakilabot ay na may narinig kaming tunog mula sa mga siwang ng aming sahig na kawayan. Isang tunog ng paghinga, malamig at mahaba. Naroon lang siya sa ilalim namin, naghihintay. Naghihintay na may isang magkamali at sumilip. Naghihintay na may isang matapang na bumaba. Tumagal ito hanggang sa unang tilaop ng manok. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang pagkalmot, ang amoy, ang paghinga. Kinabukasan, lumabas si Lolo. Nakita namin ang mga bakas sa putik sa ilalim ng bahay.
mga mahahabang kalmot sa bawat haligi. At sa lupa, may mga yapak. Hindi ito yapak ng tao. Mahaba at payat na may 3 daliri lang. Parang sa isang malaking ibon. Walang nagtanong, walang nagpaliwanag. Nagpatuloy lang ang anihan na parang walang nangyari. Pero mula noon, sa tuwing titingin ako sa isang malawak na palayan, hindi na ginto ang nakikita ko, kundi isang karagatan ng dilim. At sa ilalim ng dilim na iyon, alam kong may isang aninong naghihintay lang sa paglubog ng araw para muling maglakad sa mga pilapil. Naghahanap ng susunod na bahay na kanyang kakatukin.